Yes sir, good day RK Ventures and welcome back to my channel. So today's vlog is another episode of YTX 125. So sa panahon ngayon na tag-ulan, napaka-importante na meron tayong proteksyon para sa ating katawan. Tulad nga ng kapote. Pero dito sa motor ka na to, siyempre kailangan din natin siyang ingatan at protektahan na hindi mapasukan ng tubig ang internal parts ng motor na ito. Kaya naman today's vlog ay magpapalit po tayo at maglalagay ng bagong fuel tank cover. Pero bago ang lahat, ito po pala yung aking dating fuel tank cover. Nabili ko po yan sa Shopee. Yan po yung may pangalang Yamaha. That's way back 2020. After a week na mabili ko yung motor, binili ko po agad yan. Kasi timing na yung month na yon at bare months ay talaga nag-uulan. But since sobrang tagal na, sobrang napudpud na naputol na yung strap. Nag-fade na rin yung kulay, tapos yung Yamaha na nakasulat ay parang nababakbak na. Natanggal na yung parang cover niya sa gitna. So wala na talagang proteksyon sa pinaka-tank top cover niya. Kaya talagang obligado ng palitan. Kasi useless lang din kung yung design lang iiwan mo. Tapos yung tank top cover ay mababasa at papapasukan ng tubig. Kaya naman itong in-order ko, syempre sa Shopee pa rin natin pinili. Halos lahat naman ngayon puro Shopee na or Lazada, pero kami Shopee lang kami. Well, mas maganda to para sa akin. Mas maganda yung format design, nagmukhang mas classic yung dating niya. Yung cover niya is mas makapal kaysa dun sa dati kong pinili. Kaya kung bibili kayo sa Shopee, just type nyo lang yung pangalan ng motor. For example, YTX125 tank cover. Lalabas na po yun, maraming variant, marami kayong choices, marami kayong mga shop na pwedeng pagpilian. Alright, so let's cut the line. Masyadong tayong maraming cheche-pureche. So sa pagtanggal po pala or pagkabit pala ng bagong tank cover, ang una nyo pong gagawin, tanggalin nyo po muna yung pinaka side cover niya dito sa kanyang bandang air filter and also sa kabila naman dun sa may gandang battery ng motor. Alright, so screwdriver lang naman yung gagamitin natin pagtanggal sa kanyang cover dito sa kanyang air filter kasi naka-screw lang naman yan kaya madali lang. Alright, so sa pagtanggal naman ng bolt dun sa kinakapitan ng upuan, gagamitan po natin siya ng socket spanner. Ito po yun. At ang size po ng socket ay numero Gs or 10mm. Ito po yan mga ka-riders. Wala po kasi ako ng T-spanner kaya nga akin yung socket spanner lang. So marami ako niyan, kompleto ako ng size niyan. So sa procedure nito, same thing lang din sa kabila. Ganito lang din ang size, of course, siyempre. Pero ang kaibahan lang sa kabila, bago natin tanggalin yung kanyang bolts, siyempre alisin muna natin yung cover. Pero ang kaibahan niya, yung cover di susi. Unlike dito sa may air filter na cover, di tornilyo. Alright mga riders, so buksan na natin to para matapos na tayo. Madali lang naman tong paglagay ng bagong tank cover Alright, so right after na matanggal natin yung bolts at yung kanyang upuan, itatali lang naman natin yung strap nitong tank cover dito sa may pakal. Alright, so ganito po yung tsura niyan mga riders pag wala na yung upuan. Right, so ito po yung pinakadulo ng tank cover at yung strap. So itatali natin dyan sa pakal na yan. Yung pagtali dyan mga riders, dapat mahigpit, hindi yung loose para magandang tingnan. Alright, so once na matali nyo po yan mga riders ng mahigpit, na secure at hindi naglo-loose, ganito po magiging itsura niyan. Kasi ganito po, napakasimple lang. Nasa inyo mga riders kung paano tali ang gagawin nyo, kung figure of 8 or kung anong klaseng tali. As long as may inat nyo siya, may stretch nyo siya ng maganda at mahigpit talaga. Tapos yan na, ganyan lang kadali mga ka-riders, diba? So cover na siya, pati yung kanyang tank cap cover ay talagang secure na. Hindi na yan mapapasukan ng tubig kahit napakalakas pa ng ulan. Alright, so another piece of advice sa inyo mga ka-riders. Ito nakikita nyo ngayon, ito yung isa sa main source ng ilaw. Kaya ako po yan tinali kasi mabilis po itong matanggal. So naglulus po siya, hindi po secure yung pagkakagawa sa kanya sa part na yan. Pero yun, madali naman gawa ng paraan. Tinali ko lang dun sa may bakal niya, sa part ng upuan po yan, at ayan na. Alright, so dumako naman tayo. Hindi ko pa natapos palat na ipaliwanag sa inyo kung paano ko tinali dito sa harap. So dito sa harap mga ka-riders, yan. Sa ilalim lang po ng pinaka side tank cover, dun sa may parang lagayan ng sidecar, inikot ko lang po siya. Same thing din sa kabila, doon ko lang din siya pinasok, inikot ko, tapos tinali ko ng mahigpit. As in stretch na stretch para maganda siyang tingnan. So ganyan pong itsura mga ka-riders. Diba napakadali, napakasimple lang gawin yung ganitong klase ng accessories. Alright, so yan, it's another added looks para sa ating YTX 125, ang Pantra Classic na motor ng Yamaha. So marami pa tayong pwedeng gawin dito para gumanda yung ating motor. But there's one thing for sure na hindi ko babaguhin talaga.
yung kanyang upuan mga ka-riders. I will maintain it like that kasi sobrang komportable sa akin, malambot sa part ko, and most especially sa pasahero ko, no? Siyempre as a motorcycle taxi rider, mas kailangan natin yung comfortability ng ating pasahero para matuwa siya, masaya siya sa ating motor, no? Habang may biyahe. Alright mga riders, so yan po ang ating bagong tank cover. At hanggang dito ko lang po tatapusin na aking video. Sana po ay nakatulong sa inyo to at pero kayo natutunan kahit simpleng bagay lang para sa ating kagaganda ng ating YTX 125. At bago ko pala tapusin na aking video, if you're new to this channel and you like this video, please don't forget to subscribe, like my video if nagustuhan nyo, and press that notification bell para lagi po kayo updated sa mga susunod ko po na videos. Alright mga riders? At Renzo Classic po, palagi po ako nagpapaalala, ride safe, stay safe, think safe, eat healthy, and be a defensive rider at all times. RK Ventures. Dagang salamat.